Hi, I'm Nicole I'm Pio. and welcome back to our channel. Anong ating pwedeng mapag-usapan? Unang-una, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa amin. Oh guys, Kahit na this is start up pa lang kami sa video is talagang may mga persons na sumusubaybay sa amin. Support. And nakakatuwa. kinikilala nyo rin kami. Yan. By the way guys, may podcast din pala siya. Yung podcast niya is Winner Circle Podcast. Abangan nyo din. Meron din silang YouTube channel. Meron din silang mga social media platform. Ilalagay ko na lang below yung link ng media ng podcast nila. Sa nang pag-usapan ngayon, kasi syempre, panahon ngayon, nag-pandemic, unti-unti nabangon na yung mga tao sa Normal. challenge na nangyari nung last year. So, isa siguro doon is yung emotions, emotional growth. Yan. Paano kaya tayo as a couple? Mga nalagpasan natin nung pandemic. Basta-basta yung pandemic eh. Ang dami rin eh. Struggle din talaga. Pero lesson talaga na sa tingin kong significant mula nung pandemic is yung makasama mo din talaga yung mga tao na mahal mo. Kasi kaya magawa mo rin yung mga, aside sa makasama mo, yung mga tao na mahal mo. Syempre, nasa loob lang kayo eh. Nasa loob kayo ng bahay eh. Yung magawa mo rin. After, syempre, gigil na gigil tayo nung pandemic na na-interrupt lahat eh. Yung mga nagtatrabaho, yung mga gumagawa ng content, yung art nila, gigil na gigil sila eh. So, biglang stop, lahat tumigil. And then after nun, yung mga daming, siguro yung iba, maraming checklist na execute. Nagawa. Ngayon, parang maganda, maano mo siya, motivation mo nung napipigilan pa is nandun pa din. Kasi ngayon parang, syempre, madali na ulit ngayon lahat eh. Nasa na ulit, komportable state komportable. Comfortable state na yung mga tao. Parang back to normal na gano'n. Siyempre, ang main goal mula nun, na sinulat mo talagang you really need to work hard for it and really need to push through. Hope no na, baka magal pa tong pandemic na to, paano kaya? Kasi talagang grabe yung balita eh. Every time talaga, puro talaga patay, puro talaga, sobrang trauma din kasi parang nandun yung trauma mo that time na ayaw mo na lumabas. Kasi pag lumabas ka, baka ma-inhale mo yung hindi dapat ma-inhale. Tapos naman, na-COVID din tayo ng pandemic. Oo, na-COVID din kami. Hindi talaga namin in-expect na magko-COVID kami. Walan rin tayo ng panlasa, nawalan ng amoy. Na parang feel mo okay ka na eh. Pero bakit ganun ng lasa? Oo. Ano pa yung mga surpass mo na emotion na syempre tagal natin sa bahay. Fit na naman. Yung fear, yung anxiety, basta yung mga na-surpass mo ng pandemic. Talaga Isa sa mga na-surpass ko talaga. Like, na-unlock siguro na trait is yung dadulan talaga yung inidadalan talaga yung oras. Hindi mo alam kung ano yung next na mayayari. Next year, ganyan. Next year, hindi natin masabi. So, gawin mo kung ano yung kailangan mong gawin. And dapat kung ano yung gigil mo nun, yung motivation mo or yung realization mo ng mga panahon na yun. Dapat ngayong malaya ka na. Maluwag na, may freedom na ulit. Makalabas, yung motivation na yun, gawin mo na siyang default. So parang na-reset lahat eh. Parang feel ko na-reset lahat ng mga tao. Kasi nga, sa bahay lahat eh. So kung ano yung motivation mo nun, gawin mo ng default yun mula nung pagka-open lahat. Diba? Gawin mo na, yung gigil mo nun, yung hustle mo nun. Talagang kasi talagang hindi naman yung mga tao naman hindi naman talaga agaran yung epekto rin sa kanila ng pandemic eh. In denial. Denial. May mga iniisip nila, hindi, after 1 week, okay na yan. So, lang muna tayo, pahinga lang tayo. Baka inisip nila, long weekend lang, holiday lang, parang ganun lang eh. Parang hindi nila hindi in-expect na tatagal ng ilang buwan, 6 months. Ilang years. Yung lockdown, diba, ilang months yun. Oo, pero
sa years na yon talagang limited lang talagang kaya mong gawin. Hindi ngayon, katulad ngayon. Itong, Okay. yung katulad grocery, hanggang anong oras lang. Yung grocery, hindi nag-accept pag wala kang yung gate pass, parang sinasabi nilang gate pass. Clustering, parang ganun yung cluster. Kasi sulat na yung mga listahan na bibili mo. Kasi next week ka na naman ulit na Wednesday makakalabas. Talagang dapat naka-prepare na. Tapos yun, ang bilis ng panahon kasi ilang years na. Wala pandemic. 2020 yun, di ba? 2020, yung lockdown. March yun, di ba? March 14, 15. Ayun yung, yung time. Yung oras talaga. Actually, tama siya. Doon ko din na talagang kita yung kahalagahan ng oras. Yeah. Kasi dati wala kami pakialam ano oras kami magigising, ano oras kami matulog. Talagang walang disiplina, kaya talagang nagkakasakit din. Kasi dahil sa puyat, dami naming sinisisi, baka pero hindi Pag Puyat talaga. sa disiplina talaga sa disiplina. Pero nung pandemic, talagang bukod sa oras, yung kalusugan yung isa sa mga naging priority na. Doon namin na-realize na kung ano yung tamang pagkain, ano yung tamang way ng pagkain, anong oras. Kami dati, late na nga kami nagigising. Syempre, late na din kami makakaluto. Yeah. Anong oras na kami makakakain? Hapunan na. Syempre, ganun. Kasi nga, kami, puyat kami, ganun. Talagang kailangan pala kumain sa tamang oras. Kasi pag hindi talaga mag-work yung utak mo ng tama. Kasi yun sa malaking impact na sa akin, talagang yung parang sinampal ka ng katotohanan na hindi ka pwedeng ganyan. Hindi ka pwedeng maging ganito, late ka na lang lagi nagigising. Kaya isa yun sa natutunan ko ng pandemic. Namin ng pandemic. Isa yun sa malaking bagay hanggang ngayon. Yun yung laging nire-remind namin sa utak namin. Naman kasi iba na talagang trabaho. Sobrang daming ginagawa. Dami ng ginagawa, ang dami ng mga priorities na kailangan unahin. Minsan din nakakaluto, minsan hindi na Ang ginagawa namin, pag hindi na talaga kaya ng powers, hindi na talaga kaya ng oras, bumibili na lang kami ng ulam. Yeah. Pero yung binibili namin ulam, mini-make sure namin na maayos, Kami mga nabibili karinderya ng na ulam. na malinis din talaga. Quality talaga. O din kung maayos din yung luto nila kasi nga, syempre, Malinis. sa kalusugan kakainin natin. Lessons nung yun. Talagang malaking factor, emotional health yun, yung pandemic. Lalo na sa mga relationship. Syempre, yung iba, magkalayo pa, LDR pa. Tapos, syempre, naka-lockdown din sila doon. Naka-lockdown din. Isa yun sa mga challenges din ng mga LDR. Tayo, magkasama tayo. So, diba? Pero, lagi kami magkasama, din pala, hindi din siya good. So, hindi ko sinasabing, na kailangan magkahiwalay. Tayo lang. Oo, lagi kami nagkikita. Minsan tayo. naiinis ako sa mukha niya. Minsan naiinis din siya sa mukha ko. Minsan, kung ano na maiisip namin para Malibak. Tapos mag-aasara na gano'n. Kapikunan. Kailangan may ginagawa siya, may ginagawa din ako para hindi yung oras namin, hindi lang maubos sa isa't isa. Yun yung talagang ginawa namin ng paraan na parang hindi na to tama. Nung ko na-realize din na ay, oo nga, nang okay naman pala sa akin na minsan di ko siya makita. Okay naman pala sa akin na minsan busy siya. Yeah. Ako dati parang medyo gusto ko yung attention ko lagi na sa akin. Lagi dapat ganun. Pero nung habang tumatanda ka, ang galing Kasi pag sinabing pandemic, akala ng lahat, bad experience yan. Pangit yan. Ganyan. Oo, kasi sakit. Kahit sino naman ayaw magkaroon ng sakit Sa tao na lang din talaga kung paano nila yan. Pero sa akin, yung pandemic yung nagbigay sa akin ng way na talagang kung paano talaga yung maturity. Nandun na yung distance, yung boundaries, silangga pala. Kailangan may me time din siya na sa kanya. Na yung pag-iisip niya, kailangan minsan siya lang mag-isa. Kasi yung trabaho na ginagawa niya, hindi din madali. Si Nicole, kailangan niya din ng me time kasi syempre, may mga iniisip din siya, may school din siya. Nagkaroon kami ng boundaries sa isa't isa. Yes, no. Yan. Hanggang ngayon,
Ayun, minsan, nanood sa Netflix. Ayan ko lang siya, bigyan ko siyang time. Ako, gusto niya, manood ako ng anime. O sige, manood ka lang yan. May mga natapos ba tayo na series Bird sa Box. Netflix? Hindi, series Series. Series. Bagman. Pagkatapos, Bagman. Si, ano yun, Joe Atayde. Atayde yun. Atayde. Ayun, nagkaroon kami ng boundaries, kaya laking, laking growth Yung din boundaries sa na atin. yun, i-addition ko dun sa sinasabi mo, mas maganda yun kung sahaluan mo talaga ng respect sa partner mo. Yung boundaries and respect. Kasi yung boundaries, siya parang non-negotiable siya. Non-negotiable na kailangan mo i-respect Nag-joke yun. pa talaga. Pag lumagpas ka doon or pag yun, syempre, mali o masama, nakakasama sa relationship ninyo. Oo. Possible mag-away talaga kayo. Ngayon, communication lang din. Ayun, sa communication naman tayo. Communication lang din kasi syempre kahit na sabihin mo magkalayo, saktong communication lang hindi yung masyadong clingy, hindi masyadong makulit. And then yung sakto lang. Pero siguro nasasabi rin natin to kasi from the start pa rin talaga magkasama na tayo. Ang nakikita kong what if, kunyari, what if na magkalayo tayo or kaya dati, what if. Pero kahit Yung mga dati, hindi natin nasusubukan. pero dati naman nag-office work ako, 'di ba? Parang napunta ako Makati ganyan. Sa isang nag-ano oo, ka, sa isang financial araw, advisor. sa isang nagiging kumbaga communicate naman tayo ng mga time naman talaga na katulad yan, magko-commute ka. May time naman talaga na na Parang may time ka na mag-chat, mag-text. mag-text. So, possible, yun din yung mga yung iba naman ayaw ng ganun. Na chat man chat lang. Nangyari sakto nun lang. actually sa atin yan eh. Siguro kasi talagang nasa state of mind pa tayo na Tumatawid Yun ka, naman- nagte-text, no? Tumatawid ka, tumatawag. Ay, Kahit grabe. hanggang ngayon, ayoko yung yung tumatawag sa akin. Hindi ko, kumbaga parang madalas na rin kasi ako sa PC eh. Madalas Oo. ako nasa PC. So, ang dami ng way para Ang pwedeng dami para message. para reach mo yung tao. Okay pa rin naman yung tawag, pero emergency na lang. Grabe, kasi alam mo yon yung kung paano tayo nung nag-start Ah, at paano tayo ngayon in the present, natatawa tayo sa mga pinagdaanan ng relasyon natin. Kaya masaya ako na natuto ko sa'yo. Natuto ko sa mga sinasabi mo. Hindi ako nakinig sa mga taong alam ko na nandyan din naman para sa akin. Pero hindi nila nakikita kung ano yung light. Sabaga, yung lightness, yung kagandahan ng realidad. Kaya happy ako na naturuan mo ko, na-motivate mo. At nagkaroon ako ng time na mag-self-understanding. Nag-self-study ako sa sarili ko. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung kailangan kong ipakita sa taong to? Kailangan ko pa rin ba magpabebe? Ano ba yung way na kailangan magstay tayo dun sa healthy relationship? Kasi naniniwala ako, na ang isang healthy na relationship, it's a choice. Choice niyang dalawa. Na maging healthy kayo, maging healthy yung relasyon nyo. Hindi yun yung parang kaya healthy kasi may isang nagpapaubaya. Yeah. Kaya healthy kasi may martir na isa. Tayo healthy tayo kasi yun yung gusto natin. Kumbaga, siya pipiliin mo talaga siya You will choose, kayong dalawa, pipiliin nyo yun Na maging healthy, maging happy, na pilitin nyo maging masaya. maging Kaya, positive kahit sa hindi buhay. kahit hindi naman total talaga laging masaya Oo. Parang yun talagang Yung positivity nyo, kahit sobrang hirap na napagdaanan nyo, you choose to be with the Lord, with the happiness, with the positivity, with the good vibe. Yung Lord, kasi yung galing talaga. communication, nandun naman na kasi yun papasok na dun yun Pag pinili mo na maging maayos o maging hindi ka na magagalit i-communicate mo na lang. Susurrender mo sa kanya. Hindi na wala na yung parang, though meron pa rin naman, I mean, hindi naman talaga perfect, pero mas dadaan at pipiliin mo na para matapos na. Yung silent treatment, yung mga way yun ng manipulation Hindi ko sa nilalahat or
Pero yung ganung strategy kasi sa relationship, it won't work pag nag-silent treatment ka. Kasi lalo na sa hirap ng di ka talaga ganun ka, sa tingin ko kung di ka talaga ganun ka kayaman, isipin mo yung mga parang pang ano lang yun pang silent Pang-social. treatment. Ang yung Ganun mga mo lang, grounded, di ba? Yung mga dati, yung mga, wag ka You are lalabas ng grounded. bahay, grounded. Mo talaga ng healthy, na parang balance lang. Yun, iwasan mo yung mga, kapag pa-trigger. saka hindi mo rin kasi siya marirealize unless ay, mali na pala yung ginagawa ko, unless na paaaralin mo din talaga yung sarili mo. Nakatulad nun, yung silent treatment. Nabasa ko lang din yun ang something na isa siya sa mga atid siya ng pangmamanipulate. Parang dark psychology siya. Yung silent treatment. Parang ang gawin niya is, hindi mo Example. papansinin. Hindi mo talaga kakausapin. Ganyan. Walang communication. And then, Mali na nga yung nangyari. Sinilent treatment mo pa. So parang mas lalong umiyab yung apoy. Parang gano'n. Mas nagalit. Siyempre, hindi mali. Ganda talaga dito. Saka mas maganda dito pag mga gantong oras. Kasi medyo Next tahimik. time na umuwi na yung mga tao. So, ayun. Isa yun sa mga Natin going yung back. respect, Yeah. boundaries, Boundaries, understanding, communication, communication. Yeah. Isa yan sa mga and discipline din. disiplina. Discipline. Nausapan natin yung pandemic. Yung time. As Ayun, talagang wala nang ibang time kundi ngayon realize ko nung pandemic, talagang kailangan ka mag-focus doon sa kung ano ka ngayon, yung present. Kasi yung pagdadwell sa past, isa siya sa nagbibigay sa'yo ng ng tinik sa puso mo na hindi ka makausad. Parang ang hirap umusad kasi lagi mo naiisip yung past. Na-realize ko na hindi yung mag-dwell talaga sa past. May mga minsan iisip mo, Maalala. pero hindi na siya yung talagang nagtitrigger sa'yo na talagang mag-i-stop muna yung buong araw kasi gusto mo lang mag-dwell sa past. Dati Dahil kasi tuloy may yung emotions mo, nagagalit ka nang walang dahilan. May mga character din kasi na nakakapagpa-trigger nun Yun yung na-realize ko. It's the character. Hindi yung person. Kasi syempre, kung kahit na napatawad mo na yan, kung nilabas niya yung ganung character, babalik ulit yung trauma Matitrigger ulit siya So sa tingin ko, na-realize ko lang din ngayon lang yung tao o nung turn na basta parang pag naglalaro ka ng online games, parang ganun. Parang may character may parang identity So pag na-flash kami kasing, di ba nga, nasabi sa'yo na ang isang tao marami siyang mask. Time. Parang gusto mo lang mag-chill, gusto mo lang So bigla kang papasukan ng character na magagalit sa'yo agad or bigla kang papasukin ng bad vibes. Kahit na mahal mo yung tao na yun, kahit na Napatawad mo na yung tao. patawad mo na yung tao na yun. Pag sinuot niya yung mask na yun, yung character na yun, characteristic na yun. ginawa niya. niya. At the same time, ikaw, Trigger nandun ka. ka sa soft spot mo. Siguro, possible, nag-chill ka lang, nag-healing ka din sa sarili mo, nagre-reflect ka, self-actualization, yung mga, marami kang, syempre, mayroon ka ring sarili Sarili mo. inaasikaso. Di nga sa trabaho ka. Pag dun kasi na-pull, dun ka inatake, mati-trigger talaga. Syempre, Babalik yung trauma. possible bumalik yung trauma or possible mag-reply ka or parang Magagalit ka. magagalit ka din. Mag-trigger. Away din ulit, di ba? Nandun ka sa blank state mo nasa relaxed state ka na kailangan talaga hindi mo papapasukin yung ganung klaseng energy na apektuhan ka. Kasi aside doon, ayun nga, aside dun sa Pati, no? yung araw mo, tapos na parang tapos na yung araw mo, galit ka na over time. Minsan may ganun pa rin ako na state, may ganun pa rin. Sa tingin ko lahat naman yung parang hindi magandang gising. And then minsan Nasa talaga nega state dire-diretso na. na. Oo, dire-diretso na. Nega state na. So, yun yung isa rin sa mga discipline, self-control na kailangan nating gawin habang tumatanda na alam mo yun, na kailangan pagkatapos na to, wag mo nang dadalhin sa Kinabukasan. o Surrender kaya mo na lang, no? Kaya example, may nakabanggaan ka. Kailangan pagkatapos mo pa rin may nakabanggaan ka, pagdating mo pa rin sa opisina, gagawin mo pa rin kung anong kailangan Trabaho. mo. Kung kailangan mong ngumiti ka. Di ba? Kung kailangan mong ganun pa rin. Ganun, parang walang nangyari. Tapos, yun yung talagang self-control na sinasabi na parang pag na-reach mo yun, kasi
connected yung ginagawa ng ngayon. Connect sa isang tao eh. Na sa sobrang dami nating responsibility sa buhay, nabasa ko rin to eh, na actually napakinggan ko to sa isang ring podcast, na master mo na yung yung self-control mo, or parang na-reach mo na yon yung sinasabi ko. Once na kaya mo pumasok dun sa banggaan, after nun, mag-approach ka ng customer na nagagalit. Ano yung gagawin mo? Antag ito, CSR ka muna. CSR, may meeting ka na may sales meeting ka. Imaginein mo yung ganun. Kunyari, nasa head ka ng company, marami kang departamento na kailangan puntahan. Isa-isa puntahan mo yun. Yun yung pinaka-ultimate boss. Na kaya mong mag-deal ng numbers, punta ka sa financial, sa accounting department. Pagkatapos sa accounting, punta ka sa sales, check mo kung nakabenta. After nun, kailangan o kaya naman punta ka naman dun sa CSR, sa customer relation, yung mga tao na nagrereklamo. Pagkatapos nun, punta ka naman sa sales. Kailangan yung momentum mo is Hindi masira. Kailangan Dahil nandun kasi ka. sa nakabanggaan mo. Basta baga, hindi matatapos yung araw mo dahil nakabangga ka. Or kahit ano man yan, kahit may kung ano mang nakatapak ka nangyaring, ng tae man dyan, o ano nangyari nung nakagat ka araw na. Mahirap yung ganun. And syempre, isasama mo pa, for example, yung personal activities mo. Kunyari, boss ka talaga na nag-manage ka ng maraming tao, maraming department. Hindi naman talaga araw-araw pupunta ka dun sa mga department na yun. Pero ganun kasi yung pag-breakdown mo yun, ganun yung life eh. Na marami kang tatahakin ng responsibilities or i-check over time. Na example, yung physique mo or physical health mo, ganyan. Siyempre, pagod ka na nun eh after mo mag-exercise ng umaga. And then, siyempre, makikipag-deal ka pa sa customer o sa client. So, dapat yung energy mo talagang nandun. Hindi pwedeng, diba, pagkatapos Hindi ka mo, pwedeng gabi. lutang-lutang. Oo, kumbaga, talagang ang hirap i-maintain yung gano'n, yung Kasi peak, dati, peak ng, yung dati din talaga performance. na naging characteristic natin. Talagang nagpapadala tayo lagi sa emotions. Na example, ngayong araw, Tubig. hindi magandang gising namin o may nangyari na hindi maganda, hindi namin expect, doon na lang masasayang yung oras namin sa pagdudwell doon sa nangyari. Na, bad trip talagang, hindi ka na makakaisip, hindi ka na makakagawa ng ibang diskarte, hindi ka na makakagawa ng mga pwedeng pagkakaabalahan Doon or pa lang, talo ka na eh. pagkakakitaan. Doon pa lang talo. Kumbaga, sa isang simpleng ganun, pwede ka nang matalo, pwede nang mawala yung isang araw ng buhay mo. Imagine mo guys. Kung yung iba, punta ka ng ospital, yung iba nanghihingalo, kailangan nila ng isang araw. At isang araw lang para mabuhay, makapagpaalam sa mahal nila, dalawin sila. Ikaw, sasayangin mo lang kasi nasira yung araw mo. Dahil sa ingay ng alarm. Di ba? Ang ingay ng kapitbahay. Ingay ng kapitbahay, nagpapatugtog. Malakas, naunahan nung kapitbahay mo yung alarm mo. 'Di ba? So ayun, no, talagang Dami naming napag-usapan na i-share sa inyo guys. Natutuwa kami dahil hanggang ngayon yun pa rin yung pag naaalala namin yung struggle, yun pa rin yung mga na surpass naming emotion, yun pa rin yung naiikakwento namin. Kahit minsan po ulit kami mag-usap, pero pa rin yung lagi naming nasasabi nare-remind sa amin na magsi 7 years na kaming nagle-live-in. So, minsan kami lang din talagang minsan magkausap. Kung ano yung, parang ganito din yung ginagawa namin. Ang pinagkaiba lang, ngayon meron na kaming tripod, may nakasaksak na may mga nakikinig mic, na. may camera, dinig na sa amin. Yeah. And hoping na marami din kayong At the same time, i-share sa kanila. natutunan. At the same time, sila din. Sana may ma-share Comment din kayo. down kayo kung may ano share yung din mga kayo sa amin. nalagpasan nyo, Yeah. mga Sa mga relationship tips nyo din na mas makakatulong din sa atin. May share nyo or in general. Tuloy-tuloy tayo mag-grow, di ba? Tayo lang din ng magtutulungan talaga. Basta manatili lang tayong positive, may faith kay Lord, at always be grateful. Yeah, isa pa yun.
Salamat yun na muna siguro guys. And Hanggang dito na muna yung aming stories na and tips. Pwede. Ayun. sa mga couples in relationship dyan, guys. Bye! Ayun, bye na muna guys.